yung ating legislative agenda na dapat tumutulak para sa kapakanan ng mga tao, nawawala. Nakakalimutan. Nakatutok na yan lahat ng tao kung ano mangyayari kay VP Sara Duterte sa impeachment. Mga kabayan, ibinunyag ni Attorney Rico Domingo, former Philippine Bar Association, na magiging mas malala o mas matindi ang krisis sa politika at magsasuffer ang mga Pilipino dahil sa inihaing impeachment complaint dito kay VP Sara Duterte. Ayon kay Domingo, malilihis ang atensyon at focus ng Kamara at Senado sa mga mas importanteng bagay na dapat nilang talakayin at bigyan ng pansin dahil mas uunahin nila ang pagdinig at usapin sa complaint o issue sa pagpapatalsik sa pwesto dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Maliban kasi sa unang impeachment complaint ng Akbayan Party List sa pangunguna ni dating Senator Leila de Lima, nag-anunsyo na rin ng pangalawang reklamo o impeachment ang grupo ng Kabataan Party List at Makabayan Bloc sa pamumuno naman ni Congressman Raul Manuel laban dito kay VP Sara. Sa kabila nito, dumistansya naman ang palasyo at ang kampo ni Pangulong Bongbong Marcos na wala silang kinalaman sa mga nangyayari at naghahain ng mga reklamo laban kay VP Sara. Itong ipinahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin. The statement of the President is unambiguous na wala kaming kinalaman dyan, and we are not going to encourage that. Ayon naman sa isang mambabatas, kahit sinabi ni PBBM na ipahinto ang impeachment complaint kay VP Sara, ipagpapatuloy nila ang pagdinig dito dahil ito umano ay mandato ng Kongreso sa ilalim ng saligang batas. Ayon pa sa Congressman, pagwawaldas ng halos 125 million pesos ang ginawa ng OBP sa loob lang ng maikling panahon, kaya dapat itong imbestigahan. Hindi ko kami ang nakaubos ng 125 million in 8 days or 9 days. But that being the case, no, I don't think that procedures such as impeachment are actually pagwawaldas in a sense. Ito po'y mekanismo na nasa saligang batas. Mga kabayan, sa mga hindi pa po nakakaalam kung gaano ba kahalaga ang pagpapatalsik sa isang mataas na opisyal ng gobyerno at kung paano ba ito pinoproseso, ipapaliwanag ito ni Atty. Domingo. At kung sakaling mapatalsik sa pwesto itong si VP Sara, tanging si Pangulong Bongbong Marcos lang ang pwedeng pumili at mag-endorso kung sino ang kanyang ipapalit sa pwesto bilang kanyang Vice Presidente. At kung ang Vice-Presidente ay ma-impeach at maalis sa pwesto, dito na papasok ang Section 9 ng Article 7 ng Konstitusyon. Nasa kapangyarihan ng Pangulo na mag-nominate ng bagong Vice-Presidente, ngunit kinakailangan nitong sang-ayunan ng Senado at House of Representatives. Yung nominated person to be the Vice President, nominated by the President, has to pass and be approved by majority vote of the members of the House of the Congress, meaning dalawa, the Senate and the House, voting separately. Yan ang succession dyan. Kung sinong manalo, kung sinong maboto ng majority na ngayon, then yun ang hihiranging Vice President na bago. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung sakaling masibak o mapatalsik sa pwesto itong si VP Sara, sino kaya ang ipapalit ni PBBM na posibleng kunin niya sa Kamara o Senado? Kinakailangang 1/3 ng House members ang sumang-ayon sa nasabing impeachment para ito ay maiangat sa pagdinig sa Senado. Kunyari, the Senate, 2/3 of the Senate convicted her. Assuming that's the case, no? Ang unang resulta niyan would be removal from office. Hindi na siya maging Vice Presidente. At siya ay disqualified to hold any office under the Republic of the Philippines. Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Magsasampa ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang Makabayan Coalition sa Kamara ngayong araw, December 4. Ayon kay Kabataan Representative Raul Manuel, sinusuporta nito ng iba't ibang sektor tulad ng kabataan, urban poor at religious groups. Ang reklamo ay ukol sa umano'y maling paggamit ng confidential funds
Ito na ang ikalawang impeachment complaint laban kay VP Duterte kasunod ng nauna mula sa civil society groups na inendorso ng Akbayan Party List. Naniniwala si Bataan Representative Geraldine Roman na ang ulat ng PSA ukol sa kawalan ng record ni Mary Grace Piatos ay maaring dagdag ebidensya sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Batay sa dokumento ng OBP, si Piatos ay pumirma bilang tumanggap ng confidential funds, ngunit pinagdududahan ng pagkakakilanlan nito. Ayon kay Representative Jude Asidre, ang paggamit ng peking pangalan o gawa-gawang dokumento ay may tuturing na pagtataksil sa tiwala ng publiko. When we study the grounds for impeachment, merong betrayal of public trust, graft and corruption, misuse, misallocation of funds, possibly this could be used as evidence. Yun lang ang nakikita kong implications. Hindi dapat makaapekto sa mga mahalagang trabaho ng Senado ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang binigyang diin ni Senate President Francis Chis Escudero. Binanggit pa nito na bilang mga senador, may tungkulin silang ipatupad ang mga batas na tutugon sa pangangailangan ng mamamayan at mga mahalagang issue ng bansa. Nananawagan din siya sa mga kasamahan sa Senado na iwasan ang pagkomento ukol sa issue upang mapanatili ang integridad ng impeachment trial at maiwasan ang anumang pagkiling o prejudgment. Upon removal of the Vice President, then the President now can nominate will nominate the next Vice President from among the members of the Senate and the House Representatives. Naghain ng impeachment complaint ng ilang civil society groups laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara kahapon December 2. Kaya ano ba ang prosesong pagdadaanan nitong impeachment laban sa Vice Presidente? Sa ilalim ng Article 11 ng ating Constitution, magsisimula ang impeachment process sa kahit sinong miyembro ng House of Representatives o isang mamamayan. Kailangan itong tukuyin ng mga dahilan ng ihahaing impeachment. Kapag ito ay naisampa na, ang nasabing reklamo ay ipapasa sa House Committee on Justice. Sila ay magsasagawa ng mga pagdinig at investigasyon sa mga alegasyon. Pagkatapos ay kailangan nilang magsumite ng report sa kapulungan. Kinakailangang 1/3 ng House members ang sumang-ayon sa nasabing impeachment para ito ay maiangat sa pagdinig sa Senado. Maaari namang kabaliktaran ang mangyari kung ang 1/3 ng Kamara ay hindi papabor sa impeachment. Pero kung ito ay magtutuloy sa Senado, magkakaroon muli ng pagdinig kaugnay rito at kinakailangan ng 2/3 na boto ng mga senador para makonvict ang na-impeach na opisyal. Kunyari, the Senate, 2/3 of the Senate convicted her, assuming that's the case, no? Ang unang resulta niyan would be removal from office. Hindi na siya maging vice presidente. At siya ay disqualified to hold any office under the Republic of the Philippines. Unless may pardon ng presidente, which removes all the blemish of the impeachment and the conviction, hindi siya pwedeng mag-run again for another office. Walang pardon. At kung ang vice-presidente ay ma-impeach at maalis sa pwesto, dito na papasok ang Section 9 ng Article 7 ng Konstitusyon. Nasa kapangyarihan ng Pangulo na mag-nominate ng bagong vice-presidente, ngunit kinakailangan nitong sang-ayunan ng Senado at House of Representatives. Yung nominated person to be the Vice President, nominated by the President, has to pass and be approved by majority vote of the members of the House of the Congress, meaning dalawa, the Senate and the House, voting separately. Yan ang succession dyan. Kung sinong manalo, kung sinong maboto ng majority na ngayon, then yun ang hihiranging Vice President na bago. Para kay Attorney Rico Domingo, sa ganitong sitwasyon ay lubhang apektado ang estado ng bansa, hindi lamang pagdating sa politika. Yung ating legislative agenda na dapat tumutulak para sa kapakanan ng mga tao, nawawala. Nakakalimutan. Nakatutok na yan lahat ng tao. Kung ano mangyayari kay VP Sara Duterte
sa impeachment. So, ano nangyayari? Yung mga legislations na pending ngayon sa House at saka sa Senate, mukhang backseat na yun. Kasi inuuna nila itong impeachment. Kapag ganito aniya ay naisasantabi ang ilang mga panukalang batas dahil nagiging prioridad na matapos ang impeachment. Ang mga problema sa bansa na dapat natutugunan ay naipagpapaliban na rin. Sa nangyayaring gulo sa politika, nawawala na rin ang tiwala ng ilang mga botante sa mga politikong kanilang ibinoto at pinagtiwalaan noong nakaraang halalan. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaksyon itong post ng 1PH tungkol sa courtesy call ng 17 AFP generals sa office of Speaker Martin Romualdez. Okay? So, ito po yung post. Basahin ko. Ito yung litrato. Nandyan yung mga naka-uniforme, mga AFP generals. Doon sa gitna nakatayo si Speaker Martin Romualdez. I don't know, sa opisina ba ito ng Speaker of the House? So basahin ko. House Speaker Martin Romualdez assured full congressional support for the Armed Forces of the Philippines 2025 budget, which includes the 350 pesos proposed increase of soldiers' daily allowance. During a courtesy call with 17 AFP flag officers and generals at the House of Representatives, Romualdez emphasized the importance of adequate funding for military modernization and the welfare of soldiers. AFP leaders expressed gratitude for the House leadership's continued support of initiatives which aim to ensure national security and peace. Okay. So, ako, una kong reaksyon personally is maligaya ako dahil madagdagan na yung food or subsistence allowance ng mga sundalo, including our calf goose. Nag-retire ako 2015. Ang present subsistence or food allowance ng sundalo is 150 pesos per day. Matagal na walang increase. Hopefully, next year, matutupad na kasi 150 per day, 50 pesos per meal, wala ka na hindi na yan hindi na kaya sa taas ng presyo ng mga bilhin ngayon, mahirapan na yung sundalo. Kaya, ulitin ko, personally, maligaya ako, nagpapasalamat ako sa suporta, yung assurance na ma-increase na next year. Kaya lang, ang tanong ko, bakit kailangan pang mag-courtesy call ang 17 generals sa office of the Speaker of the House? Parang first time lang ito nangyari. Nung kapanahunan namin, kung may mag-increase. Kasi yung pag-increase na yan is executive department. Ang pumupunta kung may maglabi man, it's either the Secretary of National Defense or the Chief of Staff. Kaya lang ito tinignan ko ang picture, wala man dito ang Chief of Staff. Parang siya na ang presidente. Maalala ko bago pa pagsimula ng administrasyong ito, yung biglang bumisita si Speaker Martin Romualdez sa Pag-asa Island. Sabi ko, sinaluduhan siya, magkaroon siya ng arrival honors doon. Nagtaka ako, trabaho ito
ng Commander-in-Chief yung magbisita sa Pag-asa Island kasi military installation yun eh. The President, hindi pa nakapunta doon, ang alam ko. By that time, even the Secretary of National Defense, hindi pa nakapunta sa Pag-asa Island. Eh, nandun na, nauna na si Speaker Martin Romualdez. Sabi ko, grabe ito Kaya lang, by that time, wala pa masyado yung hindi pa klaro yung ambisyon. Wala pa yung away nila ni ex-President Gloria Macapagal Arroyo at VP Sara. Wala pa. Kaya lang, napapansin ko na nagiging active na siya kasi sumasama siya sa pag-raid sa mga bodega ng bigas. Tapos, pumupunta na sa mga palengke. Napapansin nga parang may plano. So, lumabas na yung plano nung dinimot niya si ex-President Gloria Macapagal Arroyo, yung senior deputy speaker, dinimot niya hanggang nagalit na si VP Inday Sara at lumabas na yung word na tambaluslos. So, doon na, klaro na yung Tapos yung revelation ni Maharlika, mga puting ahas niya na ang plano is by 2028, Martin Romualdez ang presidente, then by 2034, si Sandro Marcos naman. So, well, siguro naman, nabalitaan nyo na, naghain na po ako ng aking counter affidavit. At syempre, ang katotohanan naman, kinailangan akong pumunta sa isang konsulado ng Pilipinas para magsumpa ng aking counter affidavit. Ang batas po o yung rules of procedure ay nagsasabi na kinakailangan sumpaan ng counter affidavit sa harap ng piskal o di naman kaya kahit sinong public officer na merong otoridad na mag-administer ng oath. Kaya po in-administer yung oath ko sa isang vice consul dito po sa Konsulado ng Pilipinas sa Abu Dhabi. Pumunta po ako ng Abu Dhabi para sumumpa lamang at alam niyo naman po talaga, pinangangalagaan natin ang kalayaan natin dahil ako'y naninindigan na yung arrest order ng Quad Committee na yan ay labag sa ating saligang batas at paglalaban ko po ang aking karapatan pangtao. Ay nako, malungkot po. Siguro po ako'y medyo creature of comfort pero hindi po ako mapaniwala na isang tao na naging presidente ay doon nakatira. Ganun pong kahambol ang tirahan ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at ganyan din ang pamumuhay ni Inday Sara Duterte. Wala po siyang bahay dito sa Maynila, siya ay nangungupahan lamang. Sa totoo, sa magandang subdivision, pero yung bahay na nakuha niya, inaanay. Nakarating na po ako doon. Inaanay na po at talagang wala silang magawa dahil luma na yung bahay, kahoy lamang at ang problema talaga nila, kahit anong imape ko nila dyan, talagang unti-unti nang kinakain ng mga anay. So, anong maibabato nilang graft and corruption dyan? Ngayon, lilinawin ko po, ngayon lang lumabas yung COA report para sa 2022 kung saan ginamit yung 125 confidential fund na iniimbestigahan ng Kongreso. Alam niyo ba ang laman ng COA report? Nagkaroon po ng unqualified opinion. Ano ibig sabihin ng unqualified opinion ng COA? Ibig sabihin, wala silang nakikitang irregularidad sa pamamaraan na ginastos ang pondo ng Office of the Vice President noong 2022. Paano ngayon sila maghahain ng isang impeachment complaint na nakabase sa graph of corruption na merong unqualified opinion ang COA na walang kababalaghang nangyari sa paggastos ng kahit anong pondo sa Office of the Vice President kasama na yung confidential fund na yan. So, isa po kasi yan doon sa kinikilala nating basehan para mag-impeachment, graft and corruption. Pero dahil ang COA po ang talagang ahensya ng gobyerno na binigyan ng kapangyarihan sa ating saligang batas, hindi lang sa ating mga ordinaryong batas para pasiguraduhin na ang paggastos ng pondo ng mga taong gobyerno ay sang-ayon sa batas. Yang unqualified opinion na yan dapat kilalanin hindi lamang ng hukuman kundi ng impeachment court din. Dahil hindi naman po pwedeng si Luistro at si Abante at si Fernandez ang magsasabi na mali ang paggagastos o kaya yung Chua na mali ang paggagastos ng confidential fund. Ang tanging ahensya na may ganyang desisyon
ay ang COA. Nagsalita ng COA. So ano pa ngayon ang ginagawa niyo dyan? Ibig sabihin, itong oras na ginugol at saka yung pera na ginugol para sirain si VP Sara ng Committee on Good Government, wala, baliwala. Kasi binura lahat ng kahit anong aligasyon ng maling paggasto sa confidential fund sa pamamagitan ng paglabas ng unqualified opinion. Yan po ibig sabihin ng unqualified opinion. Siguro po itong unqualified opinion ay talagang patunay na mga investigasyon na ginagawa ng Kongreso ay para siraan lamang ang mga Duterte. Bakit? Kasi nga gusto nila Marcos forever. Ang pagkakamali nating mga nabudol ay mukhang genetic. Yung kagustuhan ng mga Marcos na manatili sa kapangyarihan, magpasasa sa pwesto at lumabag sa karapatang pantao. Mukhang genetic. Ayaw ko sanang sabihin yan eh. Di ba nung eleksyon, dinidepensahan ko pa nga si Bongbong Marcos Jr. na sinasabi ko kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Pero ngayon, mukhang genetic po talaga. Kung ano ang puno, siya din ang bunga. Hindi naman po pwede nga daw na magbunga ng mangga ang puno ng santol. So yan po ang lesson sa ating kasaysayan. Ang pagnanasa na manatili sa kapangyarihan forever, ang pagnanasa sa kabanang bayan ay talaga pong nasa pagkatao ng ilang mga pamilya. Pero mabuting balita po ngayon, wala na po silang maibabato kay VP Sara. Dahil yung unqualified opinion na yan, that is a period to all controversies. Balikan na lang nga natin yung sinabi ni Ombudsman Martires nung siya nagtestigo sa House, no, para sa budget ng Ombudsman's Office. At ang sabi niya talaga, kaya nga confidential fund yan eh. Hindi yan dapat dinidiscuss. Kaya nga may mga code name ang mga kumukuha ng confidential fund, hindi dapat makilala kung sino sila. Di ba kayo nanonood ng mga television series o kaya movies na talagang kapag ikaw ay secret na merong mission, hindi ka nagpapakilala kung sino ka. Pero yung clean off, yung kumbaga ang unqualified opinion is a certification. Walang anomalya sa paggastos ng boto. Ngayon, kung sasabihin natin na mali yung confidential fund na walang actual liquidation, abay, habulin natin lahat ng may confidential fund. Ang pinakamalaking confidential fund ng Office of the President, 4.5 billion pesos. Oo nga pala ha, pinupuntirya rin nila yung 40 million pesos na di umano ay travel expenses ni Inday Sara. Sa tingin ko yung taon na nakalipas na 2023, no? Bakit kayo magreklamo? 40 million, number 2 official of the land. Ikumpara nyo kung magkano hinihingi ngayon ni Marcos Jr. for travel. 1.04 billion pesos. Yung mga biyahe ni Inday Sara, lahat po lokal. Kasi may mga satellite offices siya at umiikot siya at tinitignan niya ang kondisyon ng ating mga kababayan. Unang beses siguro na ginawa talaga ng Vice President na nagkaroon ng satellite offices para hindi na pupunta sa Maynila ang mga nangangailangan. Siya nang nagpunta doon sa mga nangangailangan. O ayan, tinanggal nga sa budget ngayon. Sa panahon naman na nakikita natin na hindi naman kaya talaga ng DSWD magbigay ng ayuda sa mga nangangailangan pag meron talagang aberya. Ang ginawa nila sa pagtanggal ng mga ayuda na pinamimigay ng Vice President, binawasan nila yung kakayahan ng gobyerno na magbigay ng tulong sa panahon na aberya. Ganong ang ating karanasan ay talagang hindi kaya na DSWD lamang. Yung mga politiko naman na namimigay ng ayuda, unang-una, yan ang illegal. Kasi sabi ng kaso dun ng Korte Suprema, sa kaso na ako mismo naghain, yung Belica versus House of Representatives, ang trabaho ng mga mambabatas magpasa ng pantaunang budget. Pag naipasa na yung pantaunang budget na yan, wala na sila dapat kinalaman sa implementasyon. Kaya nagtataka ako bakit ang daming EPAL namimigay ng mga ayuda, and yet sabi ng Korte Suprema, yan nga po ay wala na sa puder ng mga mambabatas. Ehekutibo namin ganyang katungkulan. At ang Vice Presidente po, kabahagi po yan ng ehekutibo. Ibig sabihin, ang pamimigay talaga ng ayuda kasama po sa katungkulan
ng Vice President bilang kabahagi ng ehekutibo.